Pambihira ka Pinoy, walang ibang katulad mo. Pambihira ka Pinoy. Magandang gabi po, kayo po ay nakikinig sa programang Filipino Excellence in the Middle East. Buhay mo'y mahalaga. Pambihira ka Pinoy, kahit kanino sasabay. Pambihira ka Pinoy, aming bisig kapit kamay. Pambihira ka Pinoy, kakaibang iyong dating. Pambihira ka Pinoy, walang tatalo sa galing. Pambihira. Obet, bakit may lumbay ang iyong mga mata? Siguro, nangungulila ka na naman sa mga magulang mo sa Pilipinas, ano? Tingnan mo, basa na naman ang luhang yung mga unan. Paano ba kita matutulungan, Obet? El, gusto ko nang umuwi ng Pilipinas. Miss na miss ko ng mga anak ko, El. May mga anak ka? Ang sabi mo sa akin, binata ka. Sabi ko lang yun. Naniwala ka naman. Anong gagawin ko ngayon? Dapat ako ngayon ang tulungan mo. Tayo muna, nadala ako. Nakikinig. Ang director, nakiliti ako. Nagulat ka ba? Actually, sa mga tagapakinig, yun po ang introduction natin sa ating pang-apat na guest. Siya po ang managing partner ng The Quiche Company. So, explain niya to at pati yung spelling ng Quiche. Minsan nahihirapan ako i-pronounce eh. Kasi po itong The Quiche, meron po silang gagawin na may i-introduce silang isang malaking event sa November. I-explain niya. So, ito po ating artista yung gusto na umuwi at may anak ka na pala. Ang ganda ng music ni mo. Ito po siya, si Obet Ramos. Obet, good evening. Ganda ng music. Hello, good evening, Art and L and Bluebird. At sa ating mga kasama dito, mga interpreters. Nagulat siguro sila kung bakit may drama. O, kala nila nasa Pilipinas na. Correct. Actually, hindi nila kilala si Obet ay isang napakagaling na Artista. Oh. Okay. Anyway, correct lang kita, Art. I'm sorry. It's Kitsch Company. That's Kitsch. Ayun. Yan ang gusto kong... Yes. It's The Kitsch Company. Ano ba itong The Kitsch Company? Okay. Ang Kitsch Company, basically, we are an arts and entertainment company. Binuo namin ito. 3 kaming mga magkakasama sa universidad. We are from the same university. Na nagkita-kita dito sa Dubai. Mm-hmm. That was, magkakilala na kami mga 6 years ago pa. Nung nagsimula kami dito, lahat kami may mga kanya-kanyang trabaho. Totoo yun. Isa sa mga partners, managing partners namin, she was into publishing. Mm-hmm. Then, yung isang managing partner namin, she's into advertising. Alright. And I was a brand manager during that time. My forte kasi was brand management. Oh. And at the same time, of course, pag nag-work ka kasi dito, parang kung sanay ka talaga, pag creative person ka, hindi ka mapalagay sa isang bagay. Totoo yan. Hindi pwedeng nag-work ka lang sa trabaho mo na routinary. So kami, we do part-time. Like, I was a part-time writer for a magazine. Mm-hmm. Tapos, yung isa din, nagpa-part-time naman sa caricature. Then, nag-usap-usap kami. Sabi ko, what if, since you are into advertising and you are into publishing, I'm into marketing and brand management, it's basically a portfolio already that na pwede nang gawin into a creative and advertising agency. Alright. So, ni-register namin siya. Saan kayo naka-register? Sa free zone kami. Free zone. Okay. Yes. So, how's the business doing? Okay naman siya. Actually, yun nga proud kami as young entrepreneurs kasi bihira ang makapasok sa marketing and advertising. Kasi aminin natin na magagaling ang mga Pilipino, pero hindi tayo kilala sa advertising agency sa bahaging ito ng mundo. Dahil ito ay, say for example, an advertising agency, alam mo na yan na Lebanese yan. Oo, totoo yan. Commercial Lebanese yan. Wala nang makakatalo doon. Now, nung una kasi nung pinag-aralan namin ang business model, alam namin na mahihirapan kaming pasukin. But because we are confident with our skills at alam namin na bakit? Kung kaya nilang magsulat, kaya rin naming magsulat. And better. Isang software lang ang ginagamit mo to edit a video. Isa lang ang format, say for example, ng isang script. So bakit kami matatakot just because you know that ito ay isang kategorya sa isang industriya na mahirap pasukan? Baka mali yung perception namin. So we tried it.
Yun. And napatunayan namin na kaya. Kasi nakakapag-close kami ng mga deals na although nagugulat na lang sila kapag nag-meeting na ng personal, malalaman nila, ay, Filipino pala. Ba't may pala? No, kasi naranasan namin yan during one of our, isa mga pitches namin sa Abu Dhabi. We had this exhibition. Okay. Nagsisimula pa lang kami noon. Ang daming nag-bid, different, iba-ibang nationalities. Agencies and nationalities, so... Pag tinatawag yung mga companies, not by, yung mga representatives, not by the company name, but by the country. Really? Yes. Okay. Kasi may New Zealand, may Australia, so it's an exhibition. Out of 9 exhibitions, we got 4. Wow. So nung tinawag kami, yung Australia, yung sino yon? Ang payat ko pa noon. Then, tapos kayo manggi, nakinuha ko yung certificate of. So nakita ko nga na ganito ang katotohanan. You cannot deny that fact. But hindi dapat yun ang maging dahilan para itigil mo yung goal mo to do business. Kasi it has nothing to do with your nationality. If you're confident na kaya mo, experienced ka, you're educated, walang bagay na hindi mo magagawa. Sa tingin mo ba may kinalaman din ang swerte dito? Or hard work? Hard work eh. So hindi sa swerte? Hindi ako naniniwala sa swerte. O baka Sa sa bagay, tinatrabaho timing mo yan. So saan ka naniniwala? Sa hard work nga at sa tamang business partners. Mhm. Yes, pipili ka ng taong makaka-affect sa buhay mo positively. Mhm. Yung mga taong hindi makaka-affect sa buhay mo ng positive, Ilaglag mo wag na. na muna. Kasi Ng negative. ng negative. Kahit na mas malaki ang pera niyang maibibigay sa inyo. No, ang dami kasing mga measures kung paano mo i-define ng negative Partner. and positive. Okay. So say for example, sa partnership kasi namin, nagkataon na we are from the same university, pareho kami ng pag-iisip. Magkakaibigan man kami, but once we sit on a project, we forget our friendship for now. And we listen. Lalo na kaming mga taga-UP na ayaw magpatalo sa diskusyon, hindi Totoo ba? yun. Marami akong kilalang ganyan. Uy, naaway niya nga yung anak mo eh. So, I thought, nung una, akala namin it's gonna be very difficult for the three of us. But, na-realize namin na, nung dinesign namin yung model namin na, okay, this is somebody has to handle the account services, somebody has to handle the marketing services, and somebody has to handle the production services. So may respect na kaagad na okay, you decide on that, naniniwala kami sa kakayanan mo sa ganyan, we won't question you unless yun nga, may shady or dodgy transactions kang gagawin. But of course, we trust each other. Yes, that is very important. And we don't take things personally. Yun. Trabaho lang. Trabaho Walang lang. personalan. And sa general motto ko rin kasi kahit sa business, don't take things personally. Kapag nag-start ka ng business mo, sa una mahirap yan. May makukuha kang magandang business, may makukuha kang pangit, may palugi. Don't take it personally. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Kasi nangyayari talaga yan. There are a lot of circumstances na nakapaligid sa'yo kung bakit pumalpak. You always have to move forward. Okay, there is a problem in a business. Merong hindi ka nasolusyonan. Forget about that problem. You think ahead. Think of alternative. Move forward. Move on. Move on. Especially tayong mga Filipinos, meron tayong mga tendency na maging emotional. Magbukmok. Babalikan natin yung mga nakaraan. Good thing kaming tatlo, nagkakasundo kasi kami. Kasi lahat kami is straightforward. It's either we say yes or we say no. It's either we do it or we don't. And siguro, sa kategorya ng aming business, we are into creative arts and entertainment, I think yun yung talaga na kailangan na character sa paggawa ng mga projects. Alright. Kasi So, hindi nag-click naman talaga kami kayo? nagbebenta ng mga consumer products. Diba? Ang sa amin is ideas. And we sell formulas. We sell creative ideas na you have to be madali ka dapat kausap and open ka sa criticisms kasi very relative
ang konsepto ng maganda at hindi maganda, ang katanggap-tanggap at hindi katanggap-tanggap. Para ma-visualize ng mga listeners, ano yung mga recent or anong mga isang mga major projects na nagawa ninyo? Just to visualize. Okay, we had an exhibit in Abu Dhabi before. Then we are, since part din ng business namin, yun nga, social responsibility. Lagi rin kaming tumutulong sa UP Alumni Association dito. Yung scholarship program. Namin. So, yung team namin, kami rin yung mga tumutulong noon to nag-direct ng mga singing contest, to generate funds para sa scholarship projects, scholarship program, and dance contest. We write, we do the artwork. Then right now we have a business with the nuclear power plant in the UAE. That's our biggest account right now. We're handling their HSC communications. Oh, wonderful. Yes. That's a good news. Yeah, for a Filipino supplier agency na makapasok sa ganong kalaki, na kami ang gumawa ng video ng HSE nila na pinanood ng South Korean president. Wow. So Ay, pumunta dito. It is our video na pinanood nila. At ano naman ang feedback nila? Well, hanggang ngayon naman nagpapa-edit pa sila. So far, May feeling ko return. okay naman. Hindi pa naman nila tineterminate ang aming services with them. But what is the impact of the recession to your business? Actually, yun ang rason kung bit kami nag-flourish. Kasi Wow. mas smaller agency, mas mura, no? Correct. And ang mga big companies do not look for hindi na kagaya noon. For example, is you're a big company, kukuha ka ng advertising agency, ang tinitingnan pangalan ng agency. Yung global, yung globally. And you have to pay big amount of money to rate as a retainer's fee. That's true. Right? Nung after ng recession, hindi nila afford magbayad ng 50,000 a month sa isang agency para hawakan ang brand. Ang daming mga natanggal sa advertising agency. Ang mga companies, inisip nila, hanapin na lang natin yung mga natanggal na yan. Kung saan sila napunta. Because same quality of service naman ang ipoprovide nila talent naman eh. So yun nga, naisip namin, ay oo nga, nagsishift ang need, nagsishift ang requirement. So naisip na, okay, gumawa tayo ng ad agency. Kasi i-compete natin ngayon. Same quality of service, but cheaper rate, and makaka-deliver ka pa rin naman ng ganong klase ng quality sa kanila. Okay. So yun yung naging opportunity namin. So anong plano nyo ngayon? Mag-e-expand na ba kayo? Well, nandun na ba kayo sa direction na ito? Right now kasi, our organization is divided into 3 categories. We are into kitsch art, kitsch fun, and kitsch entertainment. Kitsch entertainment, yun yung kitschmovies.com. Oo. Kung narinig nyo na yun, kami yung kaisa-isahang most integrated online portal na movie portal in the UAE na we bring movie schedules of different cinemas in the country in just one website. Okay. Andon we also give out tickets for premieres. So lahat ng movies sa lahat ng malls, sa lahat ng cinemas, meron kami, kine-carry namin. So kami yung kauna-unahan na yon. Okay. Then, in terms of expansion, we are looking at adding one more category, which is the publishing. Oh. Yeah. Hopefully by next year. Promising. May experience dyan yung isang partner ninyo. Kilala ko yon sa publishing. Yes. Hi, Ria. Sige. Nakikinig siya ngayon. So mamaya babalikan natin isa pang project nila sa November at may kasama si Opet dito. Yes. So after this break, babasahin natin yung mga questions. So ikot na tayo, lahat ng mga guests, sasagutin na nila. Pati isa rin pala tatanungin namin sa inyo, who are your mentors? Para kasi lahat tayo, we look up to mentor or mentors. So kung meron kayong katanungan or yung hiningin sa inyo ni Cherry, paki-text na lang po sa 4001 or sa Facebook page ng Philippine Excellence Middle East or Filipino Rhythm Dubai 103.8. Babalik po kami.